Mabuhay! Magandang araw! Narito na ang mga nangungunang balita sa Caraga Region, hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Linggo ng Kabataan, nagsagawa ang Butuan City Ski Federation kasama ang City Transportation and Traffic Management Department ng isang road safety seminar workshop. Aktibong sumali ang mga mag-aaral mula sa 8 paaralan sa lungsod. Layunin ng aktibidad na maituro sa mga kabataan ang wastong kaalaman, kasanayan at pagiging maingat sa mga kalsada, lalo na sa mga paaralang malapit sa National Highway upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ito rin ay tugon sa tumataas na bilang ng road crashes sa lungsod. Hinikayat ni SK Federation President Joseph Manuel Morcilla ang mga kabataan na maging magandang huwaran sa komunidad at ipakita na sila ay hindi ignorante kundi ang lakas at kinabukasan ng lungsod. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology, Caraga ang programang province-wide free Wi-Fi for all sa Agusan del Norte na nagresulta sa 100% coverage sa lahat ng munisipalidad at sa nag-iisang lungsod sa lalawigan. Sa kabuuang 149 aktibong access points at 47 na bagong activated na mga lokasyon, layunin ng inisyatibang ito na palawakin ang digital inclusion sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga residente ng libreng akses sa impormasyon, oportunidad at inobasyon para sa mga residente. Ipinahayag ni Governor Maria Angelica Ruz del M. Amante kasama ang mga lokal na punong ehekutibo ang kanilang buong suporta sa programa. Isinusulong din nila ang pagpapalawak nito sa mga pampublikong paaralan, barangay halls at iba pang lugar na nangangailangan ng koneksyon upang mas mapaunlad ang komunidad at isulong ang kaunlaran sa lalawigan. Halos 9,000 agrarian reform beneficiaries sa probinsya ng Agusan del Sur ang tumanggap ng kani-kanilang mga titulo ng lupa sa isinagawang seremonyal na pamamahagi ng e-titles, Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM, Land Acquisition and Distribution o LAD, Regular Certificate of Land Ownership Award o CLOA, at turnover ng mga makinarya at kagamitang tansakahan noong ika-14 itong buwan sa Naligayan Ground, Tatinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang nasabing turnover ay pinangunahan mismo ni Kalihim Conrado M. Estrella III ng Department of Agrarian Reform kasama ang mga undersecretary ng ahensya. Bitbit ang kanilang mga titulo, buong puso ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa tulong ng kanilang natanggap mula sa pamahalaan na isang malaking hakbang patungo sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Ang 25 na membrong magsasaka ng United Farmers Association of Camp Edward mula sa Barangay Camp Edward, Alegria, Surigao del Norte na kabilang sa benepisyaryo ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD Phase 2 ay sumali sa 2 araw na pagsasanay sa pagproseso ng kakao. Layo ng aktibidad na mapaunlad ang kalidad ng kanilang produkto at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng DASAAD, nabigyan ang mga magsasaka ng sapat na kaalaman ay kasanayan sa wastong paghawak at pagproseso ng ani upang mapanatili ang mataas na kalidad ng cacao beans at mapataas ang halaga ng kanilang ani sa merkado. Pinaigting ng Northeastern Mindanao State University o NIMSO Tandag Campus ang kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng isang mobile application na naglalayong pabilisan ang koordinasyon, magbigay ng real-time na lokasyon at pahusayin ang komunikasyon sa pagitan ng mga rescuer at tauhan sa command center. Sa pakikipagtulungan ng CDRRMO Tandag City, ipinapakita ng proyektong ito ng NIMSO ang malasakit at inobasyon para sa kaligtasan at katatagan ng komunidad na laging handang tumugon kahit saan at anumang oras. Bumisita kumakailan lamang si National Anti-Poverty Commission o NAPC Deputy Director General Isnain M. Katong sa lalawigan ng Dinagat Islands para pangunahan ang pagsagawa ng provincial workshop para sa Magna Carta of the Poor Local Poverty Reduction Action Plan formulation process. Layunin ng aktibidad na bigyang diin ang kahalagahan ng batas pambansa bilang 11291 of Magna Carta of the Poor na naglalayong protektahan
protektahan at igiit ang mga karapatan ng mga mamamayang nahihirap o nasa laylayan ng lipunan. Ibinahagi naman ng Provincial Planning and Development Office ng Dinagat Islands ang socio-economic profile at situation ng lalawigan para sa taong 2025. Kabilang dito ang datos ukol ng populasyon, lawak at klasifikasyon ng lupa, bilang ng mga kaso ng karahasan ayon sa tala ng kapulisan at mga pangunahing programa ng pamahalaan. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado dito pa rin sa Caraga in Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Aileen Osol at para sa ibang mga balita, huwag kalimutan i-like ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.